Ang banal na ebanghelyo, ayon kay San Lucas, chapter 6, verses 43 to 49. Ang puno at ang bunga. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi makapipitas ng igos sa puno ng dawag, at hindi rin makapipitas ng ubas sa puno ng aroma. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuting bagay mula sa mabuting yaman ng kanyang puso, at ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masasamang bagay mula sa masamang yaman ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso, iyon ang sinasalita ng bibig. Ang dalawang uri ng tagapagtayo. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng sinumang lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito. Katulad siya ng isang taong nagpatayo ng bahay. Binaon niya ng malalim ang kanyang hukay at inilagay ang bahay sa pundasyon ng bato. Nang bumaha at bumangga ang tubig sa bahay na iyon, hindi iyon natitinag sapagkat nakatayo iyon sa matibay na pundasyon. Ngunit ang nakikinig ng aking salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng taong nagpatayo ng bahay nang walang pundasyon. Bumangga ang baha sa bahay na iyon at agad itong gumuho at lubusang nawasak. Pagninilay, itinuturo sa atin ni Jesus sa talatang ito ang dalawang mahahalagang bagay. 1. Kung ano ang laman ng ating puso, siya ring lumalabas sa ating salita at gawa. Kung mabuti ang ating puso, puno ng pananampalataya, pag-ibig, at kabutihan, magbubunga ito ng mabubuting gawa at salita. Subalit kung negatibo, puno ng galit o kasamaan, iyon din ang ilalabas natin. Kaya mahalagang bantayan at linisin natin ang ating puso sa tulong ng Panginoon. 1. Hindi sapat ang makinig lamang, kailangang isagawa ang salita ng Diyos. Para tayong nagtayo ng bahay sa bato kung isinasabuhay natin ang turo ni Kristo. Matatag kahit dumating ang unos ng problema, tukso o pagsubok. Ngunit kung pakikinig lamang at walang pagsunod, para tayong nagpatayo ng bahay sa buhangin. Madaling gumuho kapag dumating ang bagyo ng buhay. Ang hamon sa atin, alin ang pundasyon ng ating buhay? Tumatayo ba tayo sa matibay na bato na si Kristo sa papamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang salita, o mas pinipili nating manatili sa mababaw na pundasyon ng pansariling kagustuhan? Isang guro sa pampublikong paaralan ang araw-araw na humaharap sa iba't ibang klase ng estudyante. May masunurin, may pasaway, may masipag, at may tamad. Madalas niyang marinig ang mga bata na nagsasabing, "Gusto kong maging mabuti, gusto kong magtagumpay." Ngunit nakikita rin niya na hindi ito laging nakikita sa kanilang kilos. May mga nandaraya, may mga hindi nagsisikap, at may mga walang respeto. Naisip ng guro, ganito rin kaya ang pananampalataya ko? Sinasabi kong mahal ko si Kristo, pero nakikita ba sa gawa ko? Nakikita ba sa bunga ng aking salita at kilos? Mga lugar na pwedeng pagnilayan. 1. Pamilya. Lumalabas ba ang bunga ng pananampalataya sa paraan ng pag-aalaga, pagrespeto at pagdamay sa isa't isa? 2. Trabaho, paaralan. Makikita ba sa ating gawa ang katapatan, kasipagan at malasakit? 3. Pakikitungo sa kapwa. Nakikita ba sa ating pananalita ang kabutihan ng puso o mas madalas ay galit at panlilibak? 4. Pananampalataya. Nananatili ba tayong nakatayo sa bato ng salita ng Diyos o mas madalas tayong bumibigay sa agos ng tukso at mundo? Krisis at pagsubok. Matibay ba ang ating pundasyon sa oras ng bagyo ng buhay? Panalangin, Amang makapangyarihan, salamat po sa iyong salita na nagtuturo kung paano mabubuhay ng may mabuting puso at matibay na pundasyon. Patawarin mo kami sa mga panahon na salita lamang ang aming pananampalataya, ngunit hindi nakikita sa aming gawa. Linisin mo ang aming puso upang ang lalabas sa aming bibig at kilos ay pawang mabuti, totoo, at makapagbigay buhay sa iba. Tulungan mo kaming maging matatag sa gitna ng unos ng buhay at huwag mapatid sa pagsunod sa iyo. Nawa, Panginoon, maging pundasyon ka ng aming pamilya, trabaho at pamayanan upang sa lahat ng oras, makita ng iba ang iyong liwanag sa aming mga bunga. Sa pangalan ni Jesus, na aming bato at kaligtasan, kami ay nananalangin. Amen.